Wala daw personalan. Alam mo, Arnold Clavio, kung mahigpit ang lahat, bakit hindi ka pa pinakulong, Arnold Clavio? Wag na yung sa sinasabi ko na meron akong kakilala na mamamahayag na isang manyakol. Wag na yun. Yung pumatol sa minor de edad, wag na makulong sa ganun. Eto na lang. O, eto sabi mo, dapat makulong yung mga fake news, Arnold Clavio. Eto mga fake news mo. Sige. Pero hindi ka namin gustong makulong. May karapatan ka eh. Eto ang fake news mo, Arnold Clavio. Numbers don't lie. Sa botong 53-0 ng miyembro ng House Committee on Justice, nawala na ang takot ng marami sa pamilyang Duterte. Una, pinalalabas mong takot ang nakakaraming Pilipino sa pamilya Duterte. Talaga ba? Yung 90% po ba ni Tatay Digong dahil sa takot yun? Fake news ka dyan, di ba? Ano nakalagay? Bakit 90%? Trust rating. Ang kahulugan ba ng trust, ang Tagalog ba ng trust ay takot o tiwala? So fake news ka. Hindi dahil mahal ng mga tao, actual rating 90% pataas si Tatay Digong. Fake news ka, di ba? Bakit? Sabi mo, takot ang mga tao kay Digong. Hindi takot, may tiwala. Mahal ng tao. Unang fake news mo yan. Kung hihigpitan ka. Pero hindi ako sampalataya na higpitan yung mga mamamayag. Kasi kung higpitan tayo, sinasama na namin ang sarili namin, kahit iniitsipwera nyo kami na ang tunay na pinaniniwalaan yung social media. Okay. Hindi totoo na takot ang mga tao kay Duterte. Di ba? Kung hindi ako, alam mo Samsung, kung ako, tinatayo ko kami, hindi ka kasama sa vlogger, kami lang. Masyadong mahigpit. Ikaw lang daw. Sa botong 53-0, ayan, bumoto mga congressman lang, hindi naman mga tao eh. Kung makakaboto lang yung tao, kung botohan lang po, eto Clavio, kung botohan lang yung ICC, nakalaya na si Tatay Digong sa dami ng boboto kay Tatay Digong na palayain. Numbers don't lie daw dahil 53-0. Lahat ng komposisyon ng Justice Committee, panay anti-Duterte yan. Clavio, ang tagal mo nang mamamahayag, hindi mo pa alam. Okay. Ang dating makapangyarihan at matapang na pangalawang Pangulo ay unti-unti nang nasukol. Pangalawang fake news mo, Arnold Clavio. Yung dati daw makapangyarihan at matapang na pangalawang Pangulo ay unti-unti na nasusukol. Ano ba ang kahulugan ng nasukol? Clavio, nasukol ba si Bibi Sara? Nasukol is a Tagalog verb meaning to be cornered, surrounded, or trapped. Often used when a person or animal has no escape. Include nahuli, na corner. It implies being back in a spot with no way out. Frequently used in situations involving pursuit or escaping a predicament. Inilalarawan mo ang aming Vice President na nasukol. Saan nasukol? Saan nasukol si BP Sara? Sabi nga ni Drilon, si Drilon na nga nagsabi, pwedeng malaki ang tsansa ni BP Sara na ma-acquit. Asan doon na nasukol?
Yung nasukol, wala nang matakbuhan, Arnold Clavio. Yung sinasabi mong nasukol, magiging presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Fake news ka na naman. Eto po, bakit daw po nasukol? Eto maganda 'tong mapaliwanag ni Clavio, eh. Kaya po ito titignan niyo kasi ito pinanonood 'to, tinitignan yung mga post, tinitignan yung mga post ni Arnold Clavio ng mga kalaban natin. Okay. Kung masyado nating higpitan, ikaw Clavio ay fake news. Dapat makulong ka rin. Pero ayaw po naming makulong ka. Pero ganun lang hinigpitan nyo si Jason sa nakakulong eh. Teka pala muna, Arnold Clavio. Si Martin Romualdez ba nakakulong na? Putyan, tindi ng binibintang dun, di ba? Naka-prose na yung asset, hindi pa rin nakakulong. Pero to si Jason sa, magkano ninakaw na nga uli? Arnold Clavio, magkano na nga uli ninakaw ni Jason sa? Wala. Zero. Zero ninakaw. Yung zero ninakaw, pinakulong. Pero yung bilyon-bilyong nananakaw, walang nakukulong. Zero. Ang galing, no? Yan ang batas ngayon. Okay. Ito raw ang mga dahilan bakit daw po nasusukol na si BP Sara. Una, nang lumantad ang Statement of Assets, Liabilities and Network, SALN ni BP Sara. Tignan nyo pakinggan nyo po to. At hindi tumugma sa kanyang transaksyon sa bangko ayon sa Anti-Money Laundering Council, AMLAC. Clavio, ang tagal mo ng media. Dalawa lang to, Clavio. It's either bobo ka, mamimili ka lang, bobo ka, or fake news ka. Bobo ka o fake news ka. Ibig sabihin ng fake news ka, alam mo, pero pinili mo mag-fake news. Ano sabi niya? Yung SALN daw ni BP Sara hindi tugma sa transaksyon, bank transaction. Okay. Yung bank transaction po, alam po natin, alam to ni Arnold Clavio, nanlilin lang siya. Kaya nga, fake news siya or kaya bobo siya. Kung bobo siya, hindi niya alam. Bobo eh. Pero hindi naman bobo to eh. Di ba? So fake news ka, dapat ka makulong. Yun yung pamantayan mo kay Jason sa eh. Normal lang makulong dahil nagpe-fake news. Ang SALN, para po sa mga hindi nakakalam, minsan lang gagawin ng isang tao ng gobyerno. Taga-gobyerno lang po gumagawa ng SALN. Ito po ay summary ng kanyang statement ng kanyang asset, liabilities, and network. So ang isusulat niya po ron, magkano yung asset niya, magkano yung liabilities o utang, magkano yung kanyang natira. So assets versus liabilities, yun po yung network. Yun po yung kanyang kabuuan. Magkano po ang kanyang network worth. So yun lang po yung lalagay. May nakalagay po ba na bank transaction? Wala. Dahil ang bank transaction, hindi lang po yan isang araw. Ang bank transaction, pag deposito, pag withdraw sa bangko. Ilang beses po nagwi-withdraw at nagdedeposito sa bangko ang isang tao, lalo na kung may negosyo. Maraming beses. Di po ba? Magpapasweldo ka, withdraw. May bumili sa'yo, through bank, pwedeng bumili. Yung mga taga-TikTok na lang mabilisan yung dyan, di ba? Bangko, etc. yan. Tama ba yung sinasabi ni Arnold Clavio na magkaiba yung SALN at transaksyon sa bangko? Of course. Dapat ba pareho yung SALN at transaksyon? Hindi. Magkaiba po yung SALN at transaksyon. Alam ba yan ni Clavio? Opo. Bakit niya sinasabi na hindi raw magkatugma? Kasi fake news siya. Di dapat sa pamantayan,
nyo kay Jason sa nakakulong ka na dapat ngayon, Clavio. O, di ba? Ikalawa, nang makumpirma ng AMLAC ang impormasyong hawak ni dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa perang pumasok galing sa mga kahinahinalang individual. Tindi, no? Nakumpirma raw ng AMLAC na tama yung impormasyon ni Trillanes. Pasok sa kanila. Makikita natin yan. Hold muna ako riyan. Makikita natin yan kung po pwedeng gamitin yan na kaso kay BP Sara. Dito tayo sa pangatlo kasi maubusan tayo ng oras. Nang mabulgar ang malaking pagkakaiba ng kanyang nakuhang sahod bilang mayor ng Davao City at Vice Presidente na sa nakadepositong pera sa bangko. O, fake news ka na naman. Ang nakadeposito pong pera sa bangko ay hindi lang po yung sweldo. Kayo po, mga tao, ang deposito nyo po ba sa bangko ay sweldo lang? Paano pag may negosyo, Arnold Clavio? Hindi pwedeng ipasok sa bangko? Tandaan nyo po, yung SALN po, SALN, bagamat si BP Sara lang po yung tao sa gobyerno, pwede yung pag-aari po nila, kasama po yung asawa niya. Yung bangko po, pwede pong joint account yan na mag-asawa. Ngayon ang tanong, yan lang ba ang pinapasok ni BP Sara sa bangko? Sweldo niya lang? Okay. Ikatlo, nang makumpirma ng Securities and Exchange Commission ang mga negosyo at kumpanyang pag-aari niya habang naglilingkod sa bayan. Ito po, hindi ka lang fake news, manlilin lang ka pa. Ano po ba ang masama kung may negosyo yung asawa ni BP Sara? Si BP Sara po ba ang sinabi ng SEC na may negosyo? Sinabi po ba na si BP Sara yung nagnenegosyo, hindi po yung asawa niya? Okay. Nakumpirma raw po na may negosyo at kumpanyang pag-aari habang Vice President. Okay. Ang tanong, bawal po bang magkaroon ng negosyo ang Vice President? Bawal. Bawal pala yan. Ang tanong, bawal bang magkaroon ng negosyo ang asawa ng Vice President? Puta, tinanong natin yan sa batas. In the Philippines, the spouse of the Vice President is generally allowed to engage in business provided the activity is a lawful exercise of their profession or trade. Pwedeng mag-business yung asawa ng Vice President. Yun mismo ang tinanong ko. Yung asawa ba ng Vice President pwedeng magnegosyo? Pwede, Arnold Clavio. Ano yung sinasabi mo? Pinahihiwatig mo na bawal magnegosyo si Manscarpio? Arnold Clavio, fake news ka. Dapat ka makulong. Kung ang sinasabi nyo, karapat dapat makulong si Jay Souza, ang dami mong fake news. Dapat makulong ka na rin. Sabi po sa konstitusyon, pwede. Pwede pong magnegosyo si Manscarpio. Bakit biglang sinasabi mo na? Ano yung sinasabi nito ni Clavio? Nang nakumpirma ng Securities Exchange Commission ng mga negosyo at kumpanyang pag-aari niya habang naglilingkod sa bayan. Fake news ka. Kay Manscarpio yun. Sasabihin mo, kanya rin yun dahil asawa. Tinanong nga natin sa Konstitusyon ng Pilipinas, pwede bang magnegosyo yung asawa ng Vice President ng Pilipinas? Pwede. While the 1987 Constitution strictly prohibits the Vice President from participating in any business or practicing any profession during their tenure, these direct constitutional bans do not automatically extend to their ex-spouse. Yan po ay Supreme Court e-library.
makikita. Hindi po extension ng pagbabawal sa Vice President yung kanyang asawa. Bawal magnegosyo yung Vice President habang siya ay Vice President, pero yung asawa niya pwede. Arnold Clavio, fake news ka. Nakakulong ka ba? Siyempre, hindi ka makukulong kasi kakampi ka ng gobyerno. Yan yung sinasabi namin. Pero igagalang namin yung pahayag mo. Hindi ka dapat makulong dahil sa pinapahayag mo. Bakit kay Jay Sonsa? Gusto mong okay lang na makulong siya dahil sa pahayag niya? Ano pagkakaiba ninyo? Pag fake news ka, pwede. Pag fake news si Jay Sonsa, hindi pwede. Marami pong mga fake news dahil mali ang pang-intindi nyo is either bobo ka pagdating sa batas or fake news ka. Kung bobo ka, ano magagawa?